Magsilhod po ang lahat. Panalangin para sa kaligtasan sa bagyo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, lumikha at Panginoon ng sansinukob, ang iyong pagkalinga ang nagtataguyod sa mga saligan ng daigdig, at ang iyong karunungan ang gumagabay sa daloy ng kalikasan. Taus-puso kami nagsusumamo, iligtas mo kami sa nagbabantang panganib ng bagyo. Ingatan mo kami sa lahat ng kapahamakan at papanatagin mo ang lahat ng unos ng aming buhay na nagbabanta sa bawat isa sa amin. Manatili nawa kaming ligtas sa iyong mapagkalingang mga kamay. Masumpungan namin ang iyong kalooban sa bawat karanasan at matapat ka naming mapaglingkuran bilang mga katiwala ng iyong sangnilikha na may pusong puspos ng pasasalamat. Pawiin mo ang lahat ng aming mga takot at pangamba. Imulat mo ang aming mga mata at buksan ang aming mga puso upang makatugon kami sa pangangailangan ng bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. O mahal na Birheng Maria, aming masintahing ina, ipanalangin mo kami, yakapin mo kami sa manto ng iyong pag-ibig, at ipagadya kami sa lahat ng kalamidad. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Magdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Umawit kang nagsasaya sa Panginoon. Lapitan siya't paglingkuran ng may kasayahan. Ipagdangal ang Panginoon, o bayan ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin muna natin pagsisihan ng ating mga kasalanan upang sa pagpapatawad, tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin lahat ng mga pinagsisisihan nating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hindi mo ipinahintulot kailanman na makapanaig ang kapangyarihan ng kamatayan sa iyong sambayanang nakatayo kay Apostol Pedro na batong matibay. Tugunin mo ang panalangin ni Papa San Leon at ipagkaloob mong sa paninindigan ng iyong sambayanan sa katotohanan. Ito ay mapatibay sa patuloy na pagkakamit ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat.
Ang simula ng aklat ng karunungan. Kayong mga namamahala at may kapangyarihan sa daigdig, mahalin ninyo ang katarungan. Mataimtim ninyong isipin ang Panginoon at taos-pusong hanapin siya. Matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Magpapakita siya sa mga nagtitiwala sa Kanya ng lubos. Ang mga baluktot ang isipan ay di makalalapit sa Diyos. Ang sino mang baliw na mga subukin siya ay bibiguin ng kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ang karunungan ay di papasok sa may masamang kalooban at di mananahan sa pusong alipin ng kasalanan. Ang tunay na nagpapakabanal ay umiiwas sa mga manlilinlang. Lumalayo siya sa lahat ng nagpapahayag ng kaibangan at di niya matitiis ang anumang pang-aapi o paghamak sa katarungan. Ang karunungan ay diwang magaan ang loob sa lahat. Ngunit hindi niya mapapayagang lapastanganin ang Diyos, sapagkat alam ng Diyos ang ating mga damdamin at isipan at nadirinig niya ang bawat salita natin. Ang diwa ng Panginoon ay laganap sa buong sanlibutan at siya ang nagpapanatili sa lahat ng bagay. Kaya alam niya ang bawat katagang namumutawi sa labi ng bawat nilalang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Ako'y iyong sinayasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, poon, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Di pa ako umiimik, yaong aking sasabihi. Alam mo nang lahat iyon, lahat ay di malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Di ko kayang unawain iyang iyong karunungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa banal mong espiritu'y hindi ako makaiwas. Kung langit ang puntahan ko, pihong ika'y naroroon. Sa Sheol ay naroon ka, kung doon ako manganganlong. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Kung ako ay makalipad, umiwas na pasilangan. O kaya ang tirahan ko'y ang duluhan ng kanluran. Pihong ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo kita roon upang ako ay tulungan. Poon, ako ay samahan sa buhay na walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sa daigdig ay laganap, liwanag nga sumisikat, salitang buhay ng lahat.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi mawawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan nito. Mabuti pa sa kanya ang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito. Kaya't mag-ingat kayo. Kung magkasala ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung makapito siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at makapito ring lumapit sa iyo at magsabing, nagsisisi ako, patawarin mo. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananalig sa Diyos. Tumugon ng Panginoon, kung maging sinlaki man lamang ng butil ng mustasa, ang inyong pananalig sa Diyos, masasabi ninyo sa puno ng sikomorong ito, mabunot ka at matanim sa dagat at tatalima ito sa inyo. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Medyo marami-rami na tayo ngayon, kumpara kahapon. Salamat sa Diyos at bago lumubog ang araw, naramdaman natin ang araw. Mga kapatid, sumikat kanina ang haring araw. Medyo uminit. At yan ang masaklap, Yang panahong yan, pagkatapos ng dilubyo, sisikat ang araw na parang walang nangyari, matatambad sa iyo ang aftermath. Yan ho yung hindi ko ma-imagine ngayon na nararamdaman ng mga namatayan, ng mga nasiraan ng mga bahay at kabuhayan, ng mga lumubog, ang mga alagang hayop at mga sasakyan. Yung coming to terms, kumbaga, na sasaglit na pagkakataon na walang lahat ang kanilang mga pinaghirapan at ipinundar. Sa pananalangin natin ngayon, mga kapatid, bitbitin natin silang lahat. Ilapit natin sila sa Nazareno para makatagpo sila ng hibla ng pag-asa sa kanilang mga pinagdadaanan. Makakita sila makasilip sila ng ray of light. Katulad kanina, ang kaunting sikat ng araw para matingnan nila ang kinabukasan sa positibong aspeto nito. Mga kapatid? Lagi nating alalahanin na mayroong mga pagkakataon sa ating buhay na sumisikat ang araw. Meron din namang mga pagkakataon na sa saglit na panahon parang wala ang araw. Ang mga pagkakataong gaya nito, mga kapatid, ang nagpapaliit sa ating pananampalataya. Hindi lang ang baha o bagyo.
literal na ang mga yumayanig sa ating tinutungtungan ang siyang yumayanig din sa ating pananampalataya. Kung inyong matandaan, bago ang mahabang pag-ulan at pagbaha, sunod-sunod din ang lindol, mga kapatid. At ang mga ganitong external na nangyayari sa paligid ay nakakaapekto ng husto sa internal na nangyayari sa ating kalooban. Kaya ang may maliit na pananampalataya, mga kapatid, ay hindi naman laging may maliit na pananampalataya. May mga pagkakataong kayang-kaya niyang iisod. Iisod ang puno ng sikamoro. So to speak, mga kapatid. Yan naman ay mga figures of speech ng Nazareno. Ibig sabihin, we can work wonders kahit na nanliliit na ang ating pananalig. At pwede tayo mag-umpisa doon. Sa muling pagsibol. Kaya nga, napakaganda rin ng ginamit na talinghaga. Buto, seed, mustard seed. Napakaliit. Kumbaga, kung patuloy nating didiligan, itatanim natin ng maayos sa lupa, at ino-nurture natin sa pamamagitan ng sikat ng araw at tubig, lalago pa ang ating pananampalataya. Magbubunga pa. And we can work wonders sa pananampalatayang ito, mga kapatid. Dahil ang gumagawa naman talaga ng kamanghamanghang mga bagay ay ang ating pinananampalatayanan. Ibig sabihin, kapag meron kang ganitong pananampalataya, mas mamamalayan mo ang mga wonders na ginagawa sa iyo at sa iyong paligid ng tunay na gumagawa nito. Sa pamamagitan niya, makikita natin kung gaano makapangyarihan ng kanyang mga kamay. Isinasalarawan po ng husto ng sumulat sa ikalawang pagbasa, si Apostol Pablo, kung sino ba ito? Ano ba itong ating pinananampalatayanan? Si Apostol Pablo. Ang aklat pala ng karunungan, magkasama kasi sa pahina, doon ako napatingin kay Apostol Pablo. Pero ang Book of Wisdom, mga kapatid, idinidescribe niya ng husto kung ano ang Diyos na ating pinananampalatayanan. At ito ay nakikita natin ng mabuti kapag na-develop natin ang karunungan. At ang pinagmumulan ng karunungan ito, mga kapatid, ay ang malusog na takot sa Diyos. Yung tipo ng takot na natatakot kang ma-offend ang iyong kinatatakutan. Hindi yung tipo ng takot na baka parusahan ka. O kaya naman baka kung ano ang mangyari sa iyo kapag na-offend mo siya. Ito yung klase ng takot, mga kapatid, na may reverence, may paggalang. Ibinibigay mo sa kanya what is due to him. Ibig sabihin, ang paggalang mo sa kanya ay dahil siya ay kagalang-galang. Hindi dahil ikaw ang nangangailangan ng adoration, ng makasamba ka, kundi dahil ito ay karapat-dapat sa iyong iginagalang, mga kapatid. Okay.
Sabi natin kanina, inilalarawan ng husto ng Book of Wisdom ang Diyos. At hindi ko na iisa-isahin sa inyo mga kapatid. Ang bibigyang punto na lamang natin ay kung paano natin siya makikilala ng husto. At ang banggit natin kanina sa pamamagitan ng malusog na takot sa Diyos, makakamta natin o mahaharness natin sa ating sarili ang karunungan o yung wisdom. So, ang mabuti dito mga kapatid sa Book of Wisdom, napaka-practical. Itinuturo din sa atin kung paano natin siya hindi matatagpuan. At kung minsan para malaman natin ang katotohanan, mas magandang tingnan natin yung hindi katotohanan para lalong ma-highlight at mas mahawakan natin ang katotohanan. At sabi dito, matatagpuan siya ng mga hindi nag-aalinlangan sa Kanya. So, kapag ipinahayag mo ang isang katotohanan from its negative side, lalo mong iniha-highlight ang kanyang positive side. So, ibig sabihin, matatagpuan siya ang Panginoon ng mga nananalig sa Kanya. Ganun lang mga kapatid, ano? Ganun ka-practical. So kung hindi siya matatagpuan ng mga nag-aalinlangan sa Kanya, matatagpuan po siya ng mga nananalig sa Kanya. So, ang tawag sa atin ay manalig sa Kanya. Hindi man kasing yabong ng puno ng sikamoro, kundi manalig sa Kanya kahit binhi pa lang maliit, doon tayo mag-umpisa. Ang isa pang tawag sa atin sa kabilang banda ay kung mag-alinlangan man tayo sa Kanya, hayaan natin na trabahuhin natin. Ibig sabihin, hayaan nating magtrabaho pala sa atin ang banal na espiritu para sa pag-tune up ng pag-aalinlangan na yon. Okay. Paano yan i-tune up mga kapatid? Paano ba itutuwid ang baluktot na isipan na nag-aalinlangan? Ang sabi dito, ang mga baluktot ang isipan ay di makalapit sa Diyos. Bakit? Kasi ang mga may baluktot na isipan may sariling imahe ng Diyos. Ang katotohanan, ang Diyos ay mapagmahal. Pero sa mga may baluktot na isipan, ang Diyos ay mapagparusa. At parang nagpapataw ng mga hindi natin deserve. Kaya, ano ang susi? Lumapit lang sa Kanya. You'll never know kung ano ang magiging trato sa iyo ng Diyos. Pero ang sigurado ako, mga kapatid, ang lumalapit sa Kanya ay hindi nabibigo. Yan ang natitiyak ko. Ang lumalapit sa Kanya, sabi nga sa Salmong Tugunan ng mga nakakaraan, ay hindi nasisiphayo. Ibig sabihin, hindi nai-in-despair. Hindi nabibigo. Dito natin itapusin mga kapatid, sa paanyayang ito ng Book of Wisdom, na huwag tayong mag-alinlangang lumapit sa Kanya. Nag-aalinlangan man tayo kung minsan sa Kanya. Ulitin ko lang mga kapatid. Ang malinaw na paanyaya ng
aklat ng karunungan, ay huwag po tayong mag-alinlangan na lumapit sa Kanya. Nag-aalinlangan man tayo kung minsan sa Kanya. Parang ano lang yan mga kapatid, mga anak na nagbabaka sakali na i-increase o dadagdagan ng allowance. Diba? Pagsasabi siya, yung anak, nanay, dagdagan nyo naman ng 50 ang aking allowance. Hindi siya nag-alinlangan na humingi at lumapit sa nanay. Nag-aalinlangan man siya sa nanay niya kung talagang dadagdagan nga ang kanyang allowance. Pero, ginawa niya ang part niya. Lumapit siya. Sa ganitong paraan mga kapatid, ginagawa natin ang ating bahagi, ipinapahayag sa maliit mang paraan ang ating pananalig sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. At taimtim po nating dasalin ang Oratio Imperata. Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Ang mga makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag, nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas lumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira, kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa kapangyarihan ng iyong banal na espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob na itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain tulad ng ilog at ang katuwiran ay rumagasa na parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag, gawin mong ubasan ng kabutihan ng aming bayan, hindi laso ng kasakiman, manipulasyon at pagkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Kalungsod, Ipanalangin nyo kami. Magsipo muna ang lahat. Ikaw ang alak at tinapay ng langit. Ikaw ang kaligtasang aming nakamit. Pagsamo ng iyong bayay pakinggan. Maging marapat na ika'y pagtanggol.
sa tuwing Magsitayo na po ang lahat. Halina't manalangin mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ngayong ang mga alay ay narito na at nakahanda, ang iyong sambayanan ay silayan mo ng iyong awa, upang ang iyong kawan ay umunlad sa lahat ng pook, at ang mga tagapangasiwang iyong itinataguyod ay makapagpasalamat para sambahin ang iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Leon ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong liran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't sa Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy pa magpahanggang sa ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y natitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsaluhod po ang lahat. Ama na naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal leon, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon. Noong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Masa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at adya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at isa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan isa.
Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds, that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when the call of death arrives, bid me come to thee, that I may praise thee with thy saints forever. Announcement. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
ngayong naidulot na ang banal na pakikinabang sa iyong sambayanan, inihiling naming ito ay magdulot din ng malugod mong pagmamahal, upang sa patnubay ng iyong pangangasiwang makapangyarihan, makamtan nito ang ibayong kalayaan at mapanghawakan nito ang pananampalatayang hindi mahahati kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at nagmamakaawang kalugdan niyo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo na ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo ang mga nasa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silaya ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang inyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala naming imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Naway lalo po kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayong lahat at ang inyong buong pamilya at mga komunidad ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naihandog na po natin ang banal na misa. Taglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Inipinuhong ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, luwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,